Hello po mga kabayan. Ngayon nandito kami ng aking pamilya sa isang lugar. Kung napapansin nyo sa likod natin, sobrang ganda ng mga bahay. Makukulay po siya. Marami po sa mga Christmas light at parol. Ngayon ang gagawin ko, itutur ko kayo dito mga kabayan. Ito po ay medyo malayo po siya sa city. Nasa 10 minutes siguro yung biyahe. Sasakay ka ng bus. Gusto ko i-explore sa inyo dito na ang Greenland ay nagsiselebrate din sila ng Pasko at New Year. At maganda dito sa Greenland kapag New Year at Pasko dahil may mga fireworks dito mga kabayan. At saka yung mga bahay nila ay talagang kukulay mga kabayan dahil sa mga, tingnan nyo naman dahil sa mga Christmas light at parol. So samahan nyo ako, i-explore natin, ipakita ko sa inyo kung ano yung Greenland sa panahon dito ng December. Ganito po yung itsura ng mga bahay dito. Wala ka na pong makikita dito ng mga kahoy. Puro na po ito concrete building. Dahil po ang Greenland ay isa po sa mga lugar na nagde-develop po. Nag-uumpisa po siyang mag-develop. Bali ito ay late na po na nag-develop ang Greenland. Kadalasan po dito ng mga bahay dati sa city po ay may mga maliliit pa doon, mga bungalow type at mga kahoy. Pero dito po na area mga kabayan, halos po mga building dito. Tingnan nyo naman mga kabayan, kahit wala po siyang kahoy, wala po siyang mga halaman na nabubuhay, pero napakaganda pa rin sa tingnan dahil nga sa mga bahay na itinayo. Kung napapansin nyo dito ay bato lang po talaga ito na may mga snow at bundok po siya na mabato. Sa itaas may nakapatong pa rin ng mga bahay. Ang lugar na ito mga kabayan, ganito din po kataas itong mga baba natin dahil pinasasabugan ito mga kabayan para madaanan mga kabayan. Yung mga bundok na yan pinapasabugan. Kung gusto nilang patayuan ng bahay, babakbakin nila yan para lang matapatayuan ng bahay o magawa ng kalsada. Gaya nito mga kabayan, ito po ay dati pong bundok po ito, gaya po nito na mabato. So dahil gusto nilang gawa ng bahay, so ito po yung nangyari. So ayan mga kabayan, ngayon ipapakita ko sa inyo dito. Ayan po siya, ayan po yung itsura ng bahay nila. Ayan, so hanggang ground floor, first floor, second floor, third floor, fourth floor, ito klase na bahay dito. At pari-pariho yung design niya hanggang po doon sa dulo. Ayan po yung mga anak ko sa gilid, naglalaro sila ng snow. So ngayon mga kabayan, gusto kong ipakita sa inyo yung doon banda para mas ay ma-idea ko yung kung ano talaga siya sa personal, para mas makita natin kung ano yung itsura. Ngayon mga kabayan, nandito na tayo sa area mga kabayan, pero wala pa tayo doon kanina mga kabayan. Diyan ako kanina. So ito ipakita ko sa inyo dito. Ito lang po yung mga sample dito ng mga bahay na mga modern type na po ito. Ayan po siya sa malapitan. Ayan po. May mga Christmas light po sa labas at may mga parol din po na nakasabit kung napapansin nyo. So napakaganda ng bahay nila mga kabayan, kasi nagliwanag. Pero yung mga apartment na yan mga kabayan, iba-iba pong may-ari na yan. Hindi po pwede yung isang apartment na yan na buong building na yan ikaw na magmamay-ari. Kasi dito, lahat po dito ng mga tao ay halos nagre-rent lang po talaga dito ng mga apartment. At bihira lang po dito makabili ng mga apartment na ganyan kasi napakamahal po dito ng apartment. At dito po sa harap natin mayroon din pong mga bahay dito na nakatayo sa itaas lang po ng mga bato na yan. Yan po, siguro nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, siguro nasa 10th floor lang yung mga building na yan. So hanggang doon sa dulo na yan, ayan po, nagliliwanag po siya dahil po sa mga Christmas light na yan at mga parol na sinabit nila. So explore natin itong village nila dito para malapitan natin mga kabayan. Ayan, so ganito po yung itsura. Ayan. Ayan, punta po tayo dito mga kabayan. So halos dito ng mga tao sa area na ito ay may mga sasakyan sila dahil medyo malayo po ito sa city mga kabayan, Kailangan mo pa talagang sumakay ng sasakyan or bus mga kabayan kapag wala ka pong sariling sasakyan. So ito po yung mga bahay nila dito. Ayan, so ganito po yung itsura hanggang doon po sa ibaba mga kabayan, So dito po sila dumadaan ito. Ayan, subukan natin i-explore dito kung ano po yung itsura dito sa malapitan mga kabayan. So ganito lang po yung building nila. Hindi naman sobrang taas, mas marami pang matataas dun sa atin sa Pilipinas. Ang kaibahan lang dito, mayroon po siyang snow. Ayan po siya. Ayan, so ganito po yung labas, wala po siyang kahoy. Ayan, so dito sa likod natin. Ngayon mga kabayan, puntahan natin yung pinakamaraming bahay para makita nyo din ang malapitan kung ano po siyang itsura. So tara, samahan nyo ako. Ayan, grabe. Ganito po kagandang itsura mga kabayan, ng Nuuk City, Greenland. So puntahan natin yan mga kabayan, yung bahay na yan. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura na yan mga kabayan. Ayan. So nagkukulay siya dahil sa mga Christmas light at saka mga parol na sinabit nila. Kaya dagdag yun sa liwanag sa bahay mga kabayan. At saka mga salamin pa mga kabayan, halos yung mga kuha nila
yung takip na yan sa mga bintana. Halos nakasalamin siya dahil modern type na nga ito mga kabayan, no? Hindi po kagaya ng mga sinauna ng mga bahay natin dito, mga kahoy lang siya, mga bungalow type. Pero ito ay mga building na po siya. Ayan. So malapit na po tayo. Ipapakita ko sa inyo ng malapitan yan mga kabayan. Ayun ang itsura sa malapit. Punta tayo doon sa taas. Vibrated. I just vibrated my mouth. Akyat kami sa taas para makita namin yung view sa baba. Ang ingay-ingay talaga nila. Nandito na tayo sa area, pero medyo malakas-lakas na yung hangin dito banda. Kasi nasa itaas na sakto. So tara, umpisa na natin. Itutur ko kayo dito. Papakita ko dito sa inyo kung ano yung itsura dito. Alright. Ayan, ito po yung itsura dito mga kabayan, no? Ganyan lang po yung mga bahay dito. Halos may mga Christmas light na po siya mga kabayan, no? At mga parol. Yung mga bahay dito mga kabayan, halos nakapatong lang po siya sa mga, yan, mga bato. Yung mga pundasyon mga kabayan, no? Pinakain na yan sa mga bato. Yung mga simento na yan. Pero concrete na yung bahay na yan. Ito po, yan. So ito po yung mga bahay na yan. Concrete na mga kabayan, pero napalibutan din yan siya ng mga insulation at saka tinakpan din ng mga kahoy yan mga kabayan ang likod niya. Hindi pwede yan mga kabayan na concrete siya full kasi magmumoy siya at maghihilo. Kaya nilalagyan din nila ng insulation. Yeah. So ipakita ko sa inyo dito yung itsura. Ayun na po yung inalisan natin kanina. Ayun po. Yeah. Yung ba inalisan natin din. Yeah. Ito na yung building na matatalas na. Tapos yung tiningnan natin kanina ito po. Ito na po yung itsura yung magaganda na yan mga kabayan. So tara mga kabayan. Isa natin yung to. Dito yung mga hagdan nila talaga dito. Puro lang mga kahoy. No? Ginawa talaga nila dito. Yan. So, tara. So, medyo malakas-lakas yung hangin dito talaga. Papasensya na kayo. Basta mapakita ko lang sa inyo yung view dito. So, ito medyo may Christmas light dito na maraming Christmas light dito. Banda na area nito. Ito siya. So kung napapansin nyo, walang katakot-tao mga kabayan, no? Parang wala mang makikita na tumatambay sa labas. Kasi itong lugar naman ito ay talagang malamig. Sa labas, open yung sa labas kasi mga kabayan, may mga balkonahe sila. Yan. So makikita yung mga bahay halos na mga matataas na at mga modern type na po siya. So puntahan natin hanggang doon po sa ibang bago. Yan. Christmas na Christmas na talaga dito. Yan. So turos na yung labas. Yan. Ganito po yung itsura niya mga pag nandito po tayo. Ito na area medyo punong-puno ng mga Christmas light yung mga balkonahe nila. 1, 2, 3, 4, parang 5 balapag to dito mga kabayan. Tapos dito naman yung likod natin. Hindi natin makikita dito kasi sa harap po, sa kabila po yung balkonahe nila na yung mga Christmas light. Tapos dito po yung itsura. Ayan. Tara, explore tayo mga kabayan. No? Ayan. Tara mga kabayan, maglakad-lakad tayo dito. Kapag wala kang sasakyan dito mga kabayan, medyo mahirap dito dahil nga yung lugar nila ay talagang, ayan po, mabato. Tapos, pagka winter po, medyo madulas po ito. Pag maglakad ka po, at siyempre pag malakas yung hangin, salo mo lahat po yung mga snow. Pag nag-snowstorm dito, medyo mahirap. Ito, puntahan natin itong dulo na itong mga kabayan. So, pasensya na kayo, medyo malakas-lakas yung hangin. Timing talaga yung pagkuha natin, may hangin. Bali, ito na po yung end dito mga kabayan, no? At wala kang nakikita dito na naglalakad. Ako lang. Ang yung mga bahay nila, makukulay siya sa mga Christmas light. Pero wala namang katao-tao na tumatambay. Dahil malamig mga kabayan, no? Kahit summer dito malamig. Yung labas nila, ito blue snow. Tapos gumagamit lang po sila dito ng mga hagdan na yan, no? Para makaakyat siya doon sa kanilang bahay. Tingnan nyo yung ilalim. Mga bato lang. So, kaya mo kaya mabuhay dito mga kabayan. Kapag ganito, wala ka pong sasakyan dito, medyo mahirap dahil hindi ka bili mga kabayan kung ano yung gusto mo. Kapag pumili ka, kailangan mo pang sumakay ng bus. Pero yung bus stop mga kabayan, nasa ibaba mo siya. Yan. So dapat dito na area nito, pag malayo pa sa city, ay kailangan mo talagang magkaroon ng sasakyan para makaalis ka anytime. Yan po. So puntahan natin yung unahan na to. Yan, explore lang natin kung ano yung itsura ng Greenland ko. Ito po na lugar dito ay medyo tahimik na to. Walang katao-tao dito. Kasi kung napapansin mo mga kabano, na po siya. Yan. Ito, napakaganda ng forma. Oh. Kung sa Pilipinas mga kabayan, pag may pera lang tayo,
pagka ganito yung ipatayo natin, mas maganda pa yung lugar natin kahit wala po siyang snow. Gumanda lang kasi itong lugar nila dahil sa building, sa bahay na pinapagawa, makukulay, at siyempre sa mga ilaw. Kasi ang isang lugar mga kabayan, kahit gaano po siya kapangit, basta mapatayuan mo po siya ng mga building na magaganda, magmukha po siyang maganda tingnan. Kasi kung isipin nyo, kung ang ipatayo dito na bahay gaya sa Pilipinas, mas pangit pa ito mga kabayan, mas hindi pa siya maganda tingnan. Sa atin lang, wala sa atin, wala tayong pera. Yan. Kung dito ka nakatira, medyo malayo sa bus, hindi ka na dito makasakay ng bus kasi yung bus kasi nandun pa sa ibaba. Dun. So ito, kasulok-sulukan na itong pinuntahan natin. Yan, ito na po yung end. Yan. Kung ikaw ang papipiliin mo kabayan, kaya mo kayong tumira dito banda na area nito. Yan. Kung may pupuntahan ka doon sa city, kailangan mo maglakad kung wala kang sasakyan. So dapat dito may sasakyan ka. Yan. Ito na po yung end dito. So tingnan natin kung mayroon pa bang hagdan sila dito na papunta sa ibaba. Ayan, apartment type din po ito. Yan. So ito, daanan nila ata dito. Ayan, wala siyang daanan. Hindi babalik ka talaga dito. Yan. So, ganda ng mga bahay mga kabayan, no? Nandito lang po tayo sa gilid. Tanaw na tanaw po natin dito. Ayan. So, ganito po yung itsura dito ng Greenland kapag gabi po siya. Napakaganda po siya tingnan. Ayan, sobrang tahimik dito. Wala ka tao-tao. Ayan. Ito kadilim mga kabayan kapag hindi po tayo gumamit ng night mode sa cellphone. Ang makikita lang natin dyan yung mga ilaw. Pero pag sarili ko po, ito, napakatilim. Kung sa Pilipinas, kaya mga kabayan, no, kung may snow rin sa Pilipinas, ano kaya ang magiging epekto, no? Hindi talaga tayo handa mga kabayan dahil nga yung bahay pa lang, kulang tayo sa mga materialis. Pero kung siguro mga kabayan, kung dati pa may snow talaga sa Pilipinas, nung umpisa pa, ay siguro magkakabahay din tayo na medyo safe. Kasi mamamatay na tayo kapag hindi tayo ready mga kabayan, no? So, mas mabuti na din na walang snow sa Pilipinas kasi nga, pag ganito, yun, no? Pag naglakad ka, madulas, mag-ingat ka. At yun, hindi ka naman pwedeng lumabas palagi pag may snow dahil napakalamig. Tapos, sa panahon ng winter, limitado lang yung oras mo. Limitado lang ang galaw mo dahil hindi ka naman pwedeng makalabas pagka madilim na at napakalamig.